Infinix GT30 Pro confirmed na ito yung official tournament phone para sa MPL Philippines Season 16. Unbox natin at pag-usapan yung specs. Okay, so alam ko naman na maraming nag-aabang sa phone na to dahil na nga rin sa partnership nila with Mobile Legends, ang daming mobile gamers dito sa Pilipinas. And eto, box pa lang, kita naman na gaming phone talaga. Malaking box to kasi may gaming kit na kasama. Una muna, para dito sa box ng gaming kit, meron tayong mag case. Black na hard case yan na may magnet sa gitna. Diyan natin ikakabit itong mag-charge phone cooler. And eto, baka lang hindi mapansin ng iba, na-appreciate ko lang na magnets yung ginamit nila and nagsama na rin sila ng magnetic case kasi medyo sagabal din talaga kapag clip style yung phone cooler dahil nahaharangan yung mga buttons ng phones or worse, kusa pang mapipindot dahil naiipit. Yung Type-C to Type-C cable para dyan included na rin. Tapos para naman sa box ng mismong phone, meron tayong SIM ejector tool, isa pang free case, jelly case naman ngayon, yung mismong unit and syempre charger and cable. So eto na nga yung mismong phone and usapang build and design muna tayo. 3 colors yung i-offer nila sa atin. Ito yung dark flare and ito yung mas premium na variant. Black and red color combination na may konting pagka dark blue din depende sa lighting and angle. Very aggressive yung looks. Ito naman yung shadow ash na may gaming aesthetics pa rin but mas toned down ng konti. Mas simple yung datingan. And ito pa yung isang kulay na blade white. Now of course, ang pinakauna nating mapapansin dyan ay yung LEDs. And saludo sa design team ng Infinix kasi ang ganda ng pagkaka-implement nila. May built-in light strip, kulay white na ilaw para sa shadow ash and blade white. Tapos RGB naman para dito sa dark flare version. Ang ganda lang ng circuit-inspired na pattern na hindi lang din daw pamporma kasi pwede rin daw natin gamitin yan in 14 usage scenarios. Calls, messages, music beats, notifications at iba pa. Tapos mahigit 20 rin yung lighting effects na pwede nating pagpilian. So most probably may sasakto sa trip mo. Kung gusto mo ng simple, pwede. Kung gusto mong i-turn off, pwede. Or kung gusto mo ng pasabog na RGB lighting effects sa phone mo, meron din yan dito. Now, ito yung gagamitin ko bilang main phone for a week. So sa next video, babalitaan ko kayo kung magagamit ko ba talaga yan as notification LEDs or more on looks lang talaga para sa akin. So subscribe para hindi mo ma-miss out yung video na yan. In terms of build, mostly plastic yung materials which is expected na rin naman since hindi naman nila to pepresyohan ng sobrang mahal. Siguro nakakapanghinayang lang kasi binigyan nila tayo ng aluminum frames sa Note 50 series nila and ang ganda rin sana kung meron din dito. But honestly, okay lang din naman sa akin kasi nakikita ko rin naman na gaming features muna talaga ang priority nila bago yung ibang mga bagay. And yung isang gaming feature na tinutukoy ko dito ay itong shoulder triggers. GT triggers yung tawag nila dyan and yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga gamers ang interesado dito. Ang laking advantage din kasi niyan para sa mga FPS games like Call of Duty Mobile. Now, hindi ako 100% sure pero tingin ko at malamang mas magmahal din talaga yung phone kung may shoulder triggers na tapos naka-aluminum frames pa. So sa good news, meron tayong Corning Gorilla Glass 7 eye protection para sa display and meron ding IP64 water and dust resistance na hindi na rin masama para sa ganitong klase ng phone. Sa display naman, naka 6.78-inch AMOLED panel tayo, Full HD Plus resolution and 144Hz na screen refresh rate. Very smooth looking display. Actually, napansin ko rin na mabibilis yung animation sa mismong user interface para mas ramdam din natin yung pagka-gaming phone. Siyempre, andyan din yung vibrant colors and excellent contrast ratio ng AMOLED screen. Maliit lang yung punch hole para sa selfie cam. So hindi ko naman siya nakikita as malaking sagabal pag naglalaro na ako. Plus manipis lang din yung side bezel. So magandang screen din talaga. Hindi lang for gaming but also for watching videos na rin. By the way, naka dual speakers na rin. Up to 240Hz yung touch sampling rate and 2160Hz naman yung instant touch sampling rate which is super goods na rin for competitive gaming ngayong 2025. Actually, yung 40 to 60,000 pesos na latest flagship Red Magic phone ngayon, 2,500Hz yung instant touch sampling rate. So, hindi naman sila nagkakalayo pagdating sa bagay na yan kahit na sobrang layo ng presyuhan ng dalawa. And nga pala, maliwanag na display din, 1600 nits sa high brightness mode at 4500 nits naman yung peak. Okay, so doon na tayo sa inaantay nyo. Usapang performance tayo. 4nm MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yung chipset. Hanggang 12 gigs yung physical
memory plus 12 gigs din na extended RAM option. Hanggang 512 gigabytes yung internal storage. And good news kasi UFS 4.0 and LPDDR5X combo na rin yan. Hindi pa yata pwedeng ipakita yung Antutu benchmark score, pero tingin ko, tansya ko lang naman, mga nasa 1.4 million to. And kung ganun nga, mataas na score talaga yan para sa asking price nila. And nakakatuwa kasi syempre, good news yan para sa lahat ng mobile gamers dito sa Pilipinas. Sa ngayon, 2 games pa lang yung mapapakita ko sa inyo. So, eto yung gameplay natin with FPS counter sa Mobile Legends and Call of Duty Mobile. Jamming our radar. Target down. Tango down. Reloading. Cover me. Target down. UAV online. Targets in sight. Friendly hunter-killer drone deployed. Tango down. Recon mission deployment. Hunter-killer drone. Battery and charging, 5,500 mAh yung battery capacity, 45 watts yung charging speed pag wired. So, same lang din sa last year's GT20 Pro. Hindi yan yung pinakamabilis na makikita natin. Actually, maraming ang mas mataas pa. So, ang bawi ng Infinix dito ay yung 30 watts na wireless charging. Yan yung feature na bihira talagang makita sa mga kakumpetensyang phones. Sa camera naman, meron tayong 108 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide and 13 megapixel selfie cam. Dalawang camera lang sa likod pero at least ultra-wide yung isa at hindi 2 megapixel filler cam. And eto na rin yung konting camera samples na nakuha namin. Video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix GT30 Pro hanggang 4K 30fps. Now, kung active ka sa social media at nagsisearch ka na rin tungkol sa phone na to, malamang yan may idea ka na sa presyo. Pero ang kinaganda niyan, wala pa yung promo price doon. So kung nagugustuhan mo na yung nakikita mong price ngayon, mukhang mas bababa pa yan sa mismong launch. So pahula ulit tayo. 1.5 sa unang makakahula ng promo price nitong Infinix GT30 Pro. Diyan sa may comment section, lagay nyo na rin yung honest opinion nyo sa phone na to. Isang panalo lang, yung unang tamang hula lang, tsaka promo price po, hindi yung SRP para lang malinaw. So far, nakikita ko na maganda nga yung specs para sa asking price nila sa totoo lang. But syempre, kailangan ko munang gamitin ng mas matagal para makwento ko sa inyo yung experience ko sa aktual na paggamit at yung average FPS na rin sa mas maraming games. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Follow mo kami sa Facebook and TikTok. At para sa iba pang mga Infinix phones, click mo lang tong mga videos na to.